Hello, hello. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Okay. Palakpak naman niya kung naririnig ninyo ako. Naririnig niya ako. Hi, Brother Kenneth. Magandang hapon din, magandang araw din po sa mga kasama o mga kaibigan natin na naka-tune in mula sa ibang lugar. At ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat ngayong araw na ito. At sigurado, tayo ay pagpapalain dahil sa ating pagbubukas ng sarili ng mga puso't isipan natin sa pagpapala niya, sa pagpapala ng fellowship, sa pagpapala ng mga salitang maririnig natin. So akin lang pong i-share yung ating pag-uusapan. Saan na yun? Yung ating pong pag-uusapan na inihanda ko, na umaasa ako na pagpapalain din kayo ng Panginoon dahil dito. Ay ito, wait lang po. Ayan, nakikita nyo na po lahat. Okay na po, pakipalakpak naman po. Hello? Wala yata ako. Paglalakad ng may pananampalataya sa Panginoon. Hindi lamang paglalakad dahil mayroon kang religion, kilala mo na mayroong Diyos, pero anong uri ng buhay kung talagang paniniwalaan mo itong Diyos na to at aasahan mo itong Diyos na to. So, beyond what the eye can see, at ito ay hango sa 2 Corinthians chapter 2 verse 5 chapter 5 verse 7 pala, sorry. Walking by faith, not by sight. So paglalakad sa pananampalataya, hindi sa paningin. Paano maglakad sa pananampalataya? Marami tayong ideas, 'di ba, tungkol sa paano maglakad ng may pananampalataya o sa pananampalataya. Pero itong discussion natin today na paraan ng paglalakad sa pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi mo gagamitan ng physical na pandama. Okay, yung paglalakad. Pwede ba 'yon? Meron bang mga bagay na pwede tayong ma-experience with closed eyes? 'Di ba? Sinasabi nila, 'di ba, when we pray, why we close our eyes? Bakit natin pinipikit yung mata natin, o kung nagpi-praise and worship tayo, ating pinipikit yung mata natin. Bakit ganoon? Kasi hindi lamang para hindi tayo ma-distract, kasi merong isa pang dimension ng reality na pwede nating maranasan, pwede nating madama, 'di ba? Sa moment ng prayer and praises na ginagawa natin. Minsan, sabi nga nila, when you kiss, you close your eyes. Bakit? Kasi merong ibang experience doon, 'di ba? Sa experience na 'yan. When you do that with closed eyes. Siguro meron din namang open eyes, diba? Pero parang weird, 'di ba? Pero may mga bagay tayo na ginagawa with closed eyes. With eyes closed, sorry. Minsan pag kumakain yung mga tao, 'di ba? Pag sila ay ginaganahan, 'di ba? Meron silang mga paboritong pagkain. Talagang ninanamnam nila with closed eyes. Parang merong ibang experience, merong ibang nangyayari sa kanila, 'di ba? Habang ginagawa nila o nangyayari sa kanilang expression or yung experience, sila ay with their closed eyes. Pero ang sinasabi ng kasulatan, katulad ng nakita natin kanina, yung paglalakad sa pananampalataya ay hindi sa pamamagitan ng paningin. So pwede rin natin sabihin with closed eyes ba? Or meron pa rin tayong eyes na open, pero meron tayong ibang pandama beyond our five senses, 'di ba, na tinatawag. Kasi I believe hindi lamang five senses yung meron ang tao, meron pa siyang pang-anim. At hindi yun yung third eye or yung iba pang mga tawag ng ibang mga tao, kundi sa pananampalataya. Kasi merong isang pandama na sa pananampalataya tayo ay nakakaranas ng panibago, ng iba ng hindi pamilyar. At yun yung paglalakad na tinitingnan natin, o kaya naman ating titingnan ngayong araw na ito. Yun yung ibig sabihin nitong beyond what the eye can see. So merong beyond, merong behind, 'di ba, sa lahat ng mga kalagayan na meron tayo. And if
we only see that. Okay, what is beyond, what is behind sa natural na kalagayan natin, ay mas lalo tayong makakapag-overcome. Magsasaya tayo even when there's a storm. At katulad ng sinasabi ni Daryl kanina sa kanyang testimony, nung naintindihan niya, 'di ba, na mayroong God, mayroong mga tao na nagki-care sa kanya, mayroong salvation para sa kanya, na overcome niya kung ano yung kanyang nakikita na pansamantala tungkol sa kanyang sarili, tungkol sa ibang mga tao. At merong ganitong experience, para bang kapag open yung mata natin sa pananampalataya. Sa Hebrews 11 verse 1, siyempre ito yung pinakasikat na verse tungkol sa pananampalataya. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. So hindi lang siya trust, 'di ba? May trust issue si Daryl, 'di ba? Pero nung nahil yung kanyang mata at nakita niya yung sinasabi ng Panginoon at yung layunin at plano ng Panginoon para sa kanya, ay nawala yung trust issues, pero nagkaroon siya ng trust hindi lang sa tao kasi inuna niya yung trust niya sa Panginoon. Pero ang faith ay hindi lamang trust. Mas higit pa doon, it's beyond that. Ito ay paghawak. Diba, tangan-tangan natin yung pangako ng Panginoon. Yung promises niya ay tiyak na mangyayari. Okay, so kaya nga kapag may mga kalagayan tayo, ay tinitingnan natin ano ba yung pangako ni Lord tungkol sa kalagayan na ito. At tinitingnan natin yung pangako niya at pinangahawakan natin yon regardless of our present situation, regardless of our present condition. Pero hindi lang yun yung pananampalataya, conviction din daw ito ng mga bagay na paparating. Di ba, yung mga bagay na pinangako ng Panginoon beyond our circumstances na natural at temporary. Kasi He only not promise us temporary things, kundi spiritual, eternal things. Diba, yung ating katawan na babaguhin isang araw, yung kanyang second coming na babago ng sanglibutan na meron tayo, at yung eternity na kasama niya sa kanyang kaharian at beyond. Ito ay ginagawang tiyak. O kaya naman, sabi niya dyan, yung pananampalataya, ito yung kanyang laman. O ito yung kanyang nilalaman sa atin. Pero bakit mahalaga yon na dapat nadidiscern natin yung mga bagay na ito? What is beyond and what is behind sa temporary. Kasi meron pa kasing nandun eh. At more often than we know, yun yung pag-asa natin. Yun yung hinahanap natin na pwedeng maglagpas sa atin sa pangkasalukuyan, sa pansamantala na mga kalagayan natin. Yung mga bagay na invisible. Okay? Yung mga bagay na eternal, katulad ng sinasabi ng scriptures as we go on. Sa Matthew 13 verse 15 to 16, si Jesus Christ ay ugali niyang mangaral ng mga eternal heavenly things sa pamamagitan ng parable. At siyempre, hindi naiintindihan ng ibang mga tao yung kanyang sinasabi sa mga kwento niya ng mga talinghaga. Pero ito yung sinabi niya sa kanyang mga alagad kung bakit. Kasi sabi niya yung tagapakinig niya, sabi niya, these people's heart has grown dull, and with their ears they can barely hear, and their eyes they have closed. Okay, itong mga taong to, bakit sila hindi nakakaintindi? Kasi naging yung mga puso nila ay naging parang manhid, o kaya parang hard na. At yung mga mata nila, yung mga tenga nila hindi na nakakarinig, yung mga mata nila ay sarado. Lest they should see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and turn, and I would heal them. Okay? Kasi kapag ang nangyari, nakakita sila, nakarinig sila, makakaunawa yung puso nila. So, meron pang isa pa na pandama na dapat bukas sa atin, yung ating mga puso, yung ating spiritual, 'di ba, na pandama, dapat bukas 'yon. Hindi lamang yung five senses na meron tayo, 'di ba, yung mata, yung tenga, yung skin, or yung iba pang pandama na meron tayo, yung bibig, etc. Pero sabi niya yung puso natin na maging bukas. At kapag bukas yung puso natin, mai-heal tayo completely. Diba? Tayo ay kanyang pagagalingin. But sabi niya sa kanyang mga alagad, blessed are your eyes for they see,
and you're here for they hear. At merong pinagpala, 'di ba sabi niya, ang pinagpala ay yung nakakakita, yung nakakaintindi sa puso nila. Kasi kapag meron silang ganitong kakayahan ay walang anumang bagay na pwedeng makapigil sa kanila, walang anumang bagay na pwede silang ibagsak. Meron pa ring mahirap, meron pa ring mapait, meron pa ring masakit, 'di ba? Pero malalagpasan nila yung mga bagay na ito as we shall see dito sa ating discussion. Sa Luke 22 verse 61 to 62, yung pangyayari naman dito ay si Peter ay sinabihan ng Panginoon yung huling gabi ni Jesus Christ dito sa lupa. At sinabihan niya yung kanyang alagad na ito si Peter, close na ano niya to, na friend niya, close na disciple niya. Pero sinabi niya kay Peter na ngayong gabi 3 times mo ako na ipagkakanulo. Okay? Ano mo ko hindi mo ko tatanggapin. Okay, yun yung gagawin mo sa akin tonight. At siyempre hindi makapaniwala si Peter, over my dead body. Para mga yung sinabi niya, Lord, hindi ko magagawa yun. Bakit ko naman gagawin yun? Kaya lang yun nga yung nangyari. Okay, so nung hinuli na si Jesus Christ that night, ay tumakbo na rin si Peter, sinundan niya yung Panginoon. Pero imbis na natanggapin niya sa harapan ng mga tao, 'di ba, na kilala niyo yung Panginoon, ay dininay niya si Lord. Okay, siya ay tinatwa ni Peter. Dininay siya ni Peter. At eventually na-realize niya na totoo yung sinabi ni Jesus at dinideny na nga niya si Jesus nung narinig niya yung tilaok. Kaya nga mayroong relationship palagi si Peter sa manok. Diba? Hindi dahil sa sabungero siya, pero dahil mayroong manok na nandun. Nung kamakailan lang may mga rounds sa social media na nagsasabing nung time na ito ay merong bawal daw yung manok doon sa Jerusalem. Pero hindi naman yun tiyak kung totoo nga yun historically o hindi. Okay, kasi meron lang mga commentaries ng tungkol sa mga Hudyo nung unang panahon, yung tinatawag na Misna, at yun yung sinasabi niya. Diba? Parang pinagbabawal nila yung mga manok, pinagbabawal nila yung mga rooster, lalo na kasi baka daw gawin ng mga rooster na madumihan yung mga sacrifices, ganyan. Isang weird na law, pero nagkaroon sila ng ganyan. Pero hindi naman nung time ng mga apostles. Baka yun yung sinasabi ng iba. So anyways, sabi dito, and the Lord turned and looked at Peter pagkatapos siyang i-deny si Jesus Christ 3 times. And Peter remembered the saying of the Lord, how he had said to him, before the rooster crows today, you will deny me 3 times. And he went out and wept bitterly. Okay, so nandito si Peter, bigla niyang naalala yung word of God. Pero huli na. Di ba? At saka lang niya naisip na, oo nga pala, sinabi mo yun, Lord, tapos nakalimutan ko. At siya ay umiyak. Di ba? Kasi saka lang niya nakita yung katotohanan ng sinabi ni Jesus after the fact. Pagkatapos na mangyari. Di ba? So, I hope and pray na hindi ganito yung ating pamumuhay o paglalakad sa Panginoon. Na kung sakali lang na kailangan natin ng pangako, sakali lang na kailangan natin ng salita ng Panginoon, ay maalala natin. Hindi lamang naturally at personally, kundi by the help of the Holy Spirit. 'Di ba? Maging sensitive, maglakad tayo sa Holy Spirit, na maging sensitive tayo sa pagtuturo niya sa atin ng mga salita ng Panginoon. 'Di ba? Yun yung sinabi niya si Jesus Christ mismo sa John 14 verse 26. 'Di ba, na yung Holy Spirit kapag dumating siya, ipapaalala niya yung mga bagay na sinabi ng Panginoon sa atin. Pero sana ipaalala niya yun before. Okay, na wala pang nangyayaring masama, wala pang nangyayaring ikasasama natin o ikasisira kung sakali. Kasi parang ganito yung nangyari kay Peter. 'Di ba? Meron na siyang narinig. Meron nang sinabi yung Panginoon sa kanya, pero hindi niya yung tiningnan na napakahalaga. Hindi niya tiningnan yun na pwedeng bumago sa buhay niya kung hindi niya yun aalalahanin, kung hindi yun totoo sa kanya. Yung sinabi ng Panginoon sa atin, whatever it is, 'di ba? Kung may mga revelations tayo, kung meron tayong mga blessings in the past, maaring hindi lamang sa ibang mga tao 'yun para i-share natin, kundi para sa atin personally. 'Di ba? Para sa atin personally. May mga bagay na sinasabi niya sa atin sa scriptures na o kaya na naririnig natin sa mga talks, naririnig natin sa mga fellowship,
tungkol sa mga pag-uugali, tungkol sa mga kaparaanan natin, kinakailangan nating pakinggan. And if we have to act on it, kung kinakailangan nating magbago, baguhin natin yung mga sarili natin. Hanggat sa hindi at magiging huli ang lahat, saka natin maiisip na, oo, sana, naniwala na lang ako. Sana, 'di ba, yung ipinakita sa akin na yon ay tinanganan ko, pinanghawakan ko kung sakali. So, he went out and wept bitterly, 'di ba? At yun yung mangyayari sa mga tao isang araw, 'di ba, kapag hindi sila nagbago ng kanilang pamamaraan, hindi sila nagbago ng pamumuhay at magpapatuloy silang magre-rebelde, magpapatuloy sila na hindi susunod sa Panginoon, sa paraan ng kanyang kaligtasan. Sinabi niya doon, mayroon pang gnashing of teeth when they wept, 'di ba, sa hell kasi hindi sila sumunod 'di ba? At huli na ang lahat. Sa Matthew 9 verse 35, yun yung dahilan kung bakit kinakailangan nating mangaral ng ebanghelyo. Okay? So, yun yung ginawa ni Jesus Christ, 'di ba, nung siya ay nasa lupa. Hindi lamang siya nasa isang lugar lang, kundi siya ay pumunta sa kahit saan. Jesus went throughout all the cities and villages, sabi niya, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every diseases. Ito yung ginawa ng ating Panginoon, and afflictions. Ito yung ginawa ng ating Panginoon. Nangangaral siya, nagpapahayag siya ng tungkol sa kaligtasan, tungkol sa mabuting balita ng pagliligtas ng kaharian ng Diyos. At hindi lang yon, nagpapagaling siya ng mga may sakit. Kasi why? Ito yung sagot, 'di ba, ng mga tao. Maaring ang iniisip ng mga tao, ang sagot sa problema nila ay pera, ang sagot sa problema nila ay career, ang sagot sa problema nila ay mas higit pang career o mas higit pang uh, uh, negosyo, 'di ba? Or relationships at iba pang katulad nito, 'di ba? Mga properties at iba pa. Pero hindi talaga 'yon yung kailangan natin na pinaka dito sa buhay na ito. Yes, we can function siguro easier, siguro more comfortable, 'di ba, tungkol sa kung meron tayo nitong mga bagay na 'to. Pero yung buhay natin ay hindi lamang pansamantala, hindi lamang natural, na ito lang yung pangangailangan. That is why nung dumating si Jesus, the God who created us, 'di ba, who will be our savior and eventually our judge, nangaral siya ng tungkol sa ebanghelyo kasi alam niya na yun yung kinakailangang marinig ng mga tao at yun yung kinakailangan nilang tanggapin. 'Di ba? Ang magkaroon ng relationship sa kanya, ang magkaroon ng kaligtasan niya at makasama sila hindi saan pa man kundi sa kanyang kaharian isang araw. At ipinakita niya na kaya niya ito, 'di ba? Kasi kanya ding sinagot, kanya ding binigyan ng sagot yung kanilang mga problemang pansamantala. Hindi lamang yung eternal, subalit yung kanilang mga sakit, yung kanilang mga karamdaman, yung kanilang mga dinadaing ay napansamantala ay kanya ring sinagot. At ito yung calling ng simbahan kasi ipinagpapatuloy natin yung buhay ni Jesus Christ, ang ating Panginoon. Tayo yung katawan ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa. At kung ano yung ginawa niya dati, ay magiging ganun din tayo dito sa lupa. Pero paano natin magagawa ito? 'Di ba? Paano tayo magiging effective teachers, proclaimers, 'di ba? O kaya naman daluyan ng healing ng Panginoon. Sa verse 36, sabi niya, when he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed, helpless, and sheep without a shepherd. So, siya ay pumunta sa iba't ibang lugar, iba't ibang mga bayan, di ba, sabi niya, at siya ay nangaral, siya ay nagpagaling. Kasi nakikita niya yung karamihan. Obviously, makikita mo kasi ang daming tao. Di ba? Nagkaroon siya ng compassion, ng habag sa kanila kasi nakita niya sila. Ano yun? Bigla na lamang siyang nahabag kasi nakita niya ang daming tao? Hindi lang yun. Diba? Kasi pwedeng ang dumating na mga tao sa kanya, iba-ibang mga tao, iba-iba yung kanilang mga pinanggalingan, iba-iba yung kanilang mga paraan ng pamumuhay at estado ng pamumuhay. Pero meron pa siyang nakitang beyond that, beyond dun sa superficial, beyond dun sa damit nila, beyond dun sa mga hitsura nila, 'di ba? Beyond dun sa mga daladala nila siguro nung nakita niya sila. Pero ang nakita niya is yung kanilang pagiging harassed. Sila ay nahihirapan, sila ay walang tulong, walang saklolo at wala silang leader. Wala silang shepherd. Katulad ng sheep na walang shepherd. At kapag yung sheep na walang shepherd ay totoo, ang ibig sabihin yung sheep na yun kawawa. Kasi siya ay tampulan ng mga
mga mababangis na hayop, takbo lang ng takbo yun, dami niyang fears, ang dami niyang anxieties, uh, mag-isa lang siya, 'di ba? At eventually in danger 'yun, yung kalagayan na 'yun. Kaya siya takot na takot, kaya siya kawawa. At ganun yung nakita ng Panginoon sa mga tao. Bago tayo dumating sa Panginoon, alam natin kung paano mag-ayos, alam natin kung paano bumihis, 'di ba? Pero hindi nila alam kung ano yung nasa loob natin, yung mga taong kahalubilo natin. Hindi nila alam kung ano yung mga pinagdadaanan natin. Naging effective si Lord sa kanyang teaching, proclaiming, and healing kasi nakita niya beyond what is superficial sa mga tao. At only God can help us do that. Diba? At yun ay mahalaga sa ating ministry. Mahalaga yun sa ating pakikisalamuha sa mga tao. Hindi ko naman sinasabi at nilalahat sa lahat ng pagkakataon dapat alam mo yung kalagayan ng mga tao. Obviously, hindi naman kinakailangan yun. Diba? All you have to do is maging maging sympathetic tayo. Okay, magkaroon tayo ng habag. Yung parang merciful enough na alam nilang ikaw ay sincere na nakikiramay sa mga kalagayan nila. And then preach the gospel. 'Di ba? Kasi ang magbibigay sa kanila ng pag-asa ay yung ebanghelyo ng Panginoon, the gospel, 'di ba? Sabi ng Romans 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel of Jesus of God. It is the power of God unto salvation. 'Di ba? So, yun yung paraan natin, 'di ba? Kaya lang kinakailangan alam natin na may gamit yung ating sasabihin, merong silbi yung sasabihin natin. Kaya tayo magsasalita. 'Di ba? Kasi it is the power of God unto salvation. Kasi katulad nung time ni Jesus, people are still harassed. Madami pa rin silang kahirapan, madami pa rin silang mga problema na gusto silang ibagsak. Helpless. 'Di ba? At minsan hindi mo alam kung saan ka babaling, 'di ba? Sa kalagayan na meron ka hangga't sa ma-depress ka na lang. Okay? At yung iba nagpapanik na lang sila dahil hindi nila alam kung sino yung pupuntahan nilang katulong. They need a shepherd. Kailangan nila ng pastol. At hindi ako yon. Okay? Si Jesus yung shepherd nating lahat. At alam natin yung daan. Alam natin kung sino siya. Diba? Let us see the crowds. Diba? Kinakailangan nating tingnan yung mga tao beyond sa kung ano yung nakikita natin sa kanila. Hindi dahil maayos yung kanilang maayos yung kanilang mga damit, yung kanilang pananamit ay okay na sila. Di ba? Meron pa rin may problema, meron pa rin silang trauma, meron pa rin silang abuse, at meron silang kasalanan na kinakailangan nila ng help. So, yung beyond what the eye can see ay mahalaga yon. Hindi lamang sa atin, di ba, sa ating paglalakad, makita natin na meron tayong pagkakaiba, di ba, sa iba. Hindi dahil gusto natin itaas yung mga sarili natin. Pero ito yung pagkakaiba, yung faith natin na seeing. Okay, hindi lamang yung faith na nagtatrust dahil obviously kasi may nakikita tayo na kayang gawin ng Panginoon. Pero pwede natin siya maging way of life. Katulad ng sinasabi rito, living by faith yung ibig sabihin ng walking by faith. Okay, seeing beyond. Okay, beyond and behind. Yung mga kalagayan at mga circumstansya natin. Sa 2 Kings chapter 6, merong isang very interesting story dito tungkol sa panahon ni Elisha. Okay, so merong isang king ng Syria na gustong sakupin, ina-attack niya palagi yung Israel pero hindi siya nagtatagumpay. Kasi every time na magplano siya, ito ay nalalaman ng king ng Israel at thwarted yung plans. Okay? Hindi umi-effective yung plan nitong king na to. So, nagsabi itong king na to, bakit ba tayo na nabibisto ng Israel, ng king ng Israel at nasasabat niya yung ating mga plano? Sino ba yung nagsasabi sa kanya? Meron bang ditong nag-squeal? Meron bang nagsasabi dito sa gitna natin at spy? Sabi nila, hindi. May prophet siya eh. At yung prophet niya na yun yung nagsasabi kasi naririnig niya kahit yung sinasabi mo sa kwarto mo. Dahil kay God, obviously. Pero yun yung sinabi nila. So sabi niya, nasaan ba itong prophet na to? At pinunta nila si Elisha, yung bahay niya, yung community niya, tapos pinaligiran nila ng kanilang mga armies. Yung lugar, pati yung bahay. Okay, siyempre, gabi nila ginawa yon. Pag gising nila sa umaga, ito yung nangyari.
Verse 15, 2 Kings 6. When the servant of the man of God rose early in the morning and went out, behold, an army with horses and chariots was all around the city. And the servant said, Alas, my master, what shall we do? So pagkagising nila, pagbukas ng bintana pintuan nila, nakita nung alalay nung prophet na napapaligiran na sila na napakaraming hukbo na nakakabayo. Nakakarwahe yung buong bayan nila. At sabi ng ano nung servant, anong gagawin natin ngayon? 'Di ba? So natakot siya, siguro nagpanic, 'di ba? At nakikita niya yung danger, nakikita niya yung kalagayan nila na hopeless. Saan ngayon? Sino ngayon yung tatawagan natin na sasaklolo sa atin, napapaligiran na tayo? At minsan ganito yung kalagayan na meron tayo. 'Di ba? Na yung mga balita ay masasama palagi. O kaya naman yung mga tao ay hindi sila gumagawa ng mabuti sa atin. At hindi na natin sila kayang pagtiwalaan. At yung iba, katulad ng sinasabi ni Daryl kanina, iba yung pananaw nila sa mga bagay-bagay. At parang suluhin ko na lang yung kalagayan ko kasi walang nakakaintindi sa akin. Ako na lang kasi lahat sila hindi mapagkakatiwalaan. Sa verse 16, sabi dito, si Elisha, sinabi niya sa kanyang servant, do not be afraid, for those who are with us are more than those who are with them. Sabi niya, huwag kang matakot. Diba? Kasi yun yung foremost na gagawin mo kapag ikaw ay napapaligiran ng kaaway, na tiyak napapatayin ka, di ba? Sigurado matatakot ka. At present yung takot kasi nakikita niya yung danger eh. Pero ang sabi ni Eliseo, hindi, huwag kang matakot kasi yung kasama natin ay mas marami kaysa kasama nila. So, merong katotohanan sa natural
ang sabi ni Eliseo, hindi, huwag kang matakot kasi yung kasama natin ay mas marami kaysa kasama nila. So, merong katotohanan sa natural, okay? At nasa harapan na, nakikita at nakakatakot. Pero hindi siya natatakot at kanyang kinukumbinsi yung natatakot na huwag kang matakot kasi meron pang isa pang katotohanan na mas totoo pa sa nakikita mo. Takot. Pero hindi siya natatakot at kanyang kinukumbinsi yung natatakot na huwag kang matakot kasi meron pang isa pang katotohanan na mas totoo pa sa nakikita mo. At ganun yung katotohanan na nakikita ng pananampalataya natin. When we walk by faith, not by sight. When we depend on God, on His Word and His promises, kaysa yung nakikita natin na nililimitahan tayo. Kaysa yung nakikita natin na pamilyar, na dati pa ganito na yung nangyayari noon. Pero noon hindi natin kilala yung God. Pero noon wala tayong connection sa Kanya. Hindi tayo anak niya. At tayo ay anak niya ngayon. Tayo ay kanyang pangangalagaan kung pangahawakan lang natin sa pananampalataya natin ang mga sinabi niya at ang kanyang presensya. So, ano ang nangyari? Then Elisha prayed and said, O Lord, please open his eyes that he may see. So the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. So, ano yung ginawa niya? All he has to do is to pray. Not for himself, but for the servant. Diba? At sabi niya, Lord, buksan mo yung mata niya upang makakita siya. At minsan yun yung kinakailangan nating makita sa kalagayan na helpless at sa kalagayan na hopeless, sa kalagayan na painful at tayo ay nagsasuffer, 'di ba? Para makita natin what is behind this situation, this condition. Okay? Ano ang nasa likod? Meron pa ba na maaasahan ka? Meron pa ba na natutulong sa iyo? At meron. Sabi niya, the Lord opened the eyes of the young man. At ano yung nakita niya? Sabi niya, nakita niya na punong-puno ng karwahay, napapaligiran yung mga pumapaligid sa kanila. At nandito yung hosts of God's armies. Okay? Yung hukbo ng Panginoon nandiyan na nakapaligid sa iyo. At minsan yun yung hindi natin nakikita because we are not walking by faith. 'Di ba? Hindi natin nakikita yung present na nasa klolo, yung present na answer. Ang nakikita lang natin is the present problem. Yun lang yung nakikita natin. 'Di ba? Hindi natin nakikita yung presensya ng God, yung presensya ng kanyang laksa-laksang ibinibigay sa atin na alalay at tutulong sa atin. Hindi pa ba sapat yung presensya niya sa atin kung sakali, 'di ba? Kung tutuusin. Kaya lang we are not open. Dahil hindi tayo open, hindi din tayo open na tayo ay kanyang baguhin, 'di ba? At nabuksan yung kanyang mga mata. And I pray, 'di ba? Ngayong araw na ito nabubuksan yung mga mata natin hindi lamang sa mga pangako ng Diyos kundi sa kanya na nangako. At kung gaano yung kanyang presensya kalakas at kapangyarihan katulad ng sinasabi ng Ephesians, okay? Sa isang lugar sa Ephesians, na bubuksan niya yung mata ng ating mga pangunawa upang maintindihan natin yung kapangyarihan na pwedeng kumilos at gumawa sa ating mga kalagayan. So, napakaraming hindi ko alam kung ganito yung armies ng Panginoon na nakakarwahe din, di ba? Chariots of fire. Pero obviously, mas lalong nakakapanginig yun kung nakita ng mga kalaban niya yun. Di ba? At eventually, nanalo sila dito. Di ba? At um,
ibig sabihin parang walang comparison at walang ah, hindi na natin pagtatakhan pa kung kaya natin o hindi. Kasi yung kanyang ipapadala sa atin ay mas malaki at mas malakas. Dati sinabi din ito nung Pilato, 'di ba, kay Jesus Christ. Nung kanyang tinutuya si Jesus, 'di ba, kung ang kaharian mo ba ikaw ba ay hari, 'di ba? Sabi niya ang kaharian ko ay hindi dito kasi kung ang kaharian ko dito, isang tawag ko lang, wala na, lagot na kayong lahat, 'di ba? Kasi merong ganung isa pang dimensyon at doon tayo ikinukonekta ng ating pananampalataya. 'Di ba? Ang gandang doon na lang tayo nakatira, 'di ba? Kasi ang dimension na 'to ay overlapping with the current temporary situation na meron tayo. Masyadong manipis lang yung yung interval, yung division nitong temporary at eternal dimension kung sakali. Sa 2 Corinthians 4 verse 18, sabi ni Paul, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient or temporary, but the things that are unseen are eternal. Habang tumitingin tayo sa mga bagay na hindi sa mga bagay na habang hindi tayo tumitingin sa mga bagay na nakikita kundi sa mga bagay na nakikita, dahil ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay pangwalang hanggan. At yung background kung bakit niya sinabi ito ay nakikita niya na siya ay tumatanda, nangihina, pero sa paghina ng kanyang physical na kalagayan, sabi niya araw-araw binabago yung kanyang kalakasan sa pantaong kalagayan, sa pantaong loob na kalagayan. Okay, so meron siyang inner man at meron siyang outer man. Yung outer man niya, yung physical niya talagang nanghihina, maring nagkakasakit at alam niya na meron nang pupunta nito, kamatayan lang yung pupuntahan niya. Pero nababago yung kanyang spiritual. Yun ay palaging malakas, yun ay palaging masigla, di ba? Kaya sabi niya, titingin na tayo hindi lamang sa mga bagay na nakikita. Kasi kapag hindi tayo mag-iingat, nakatingin lang tayo sa mga bagay na nandyan, nakatingin lang tayo sa mga present at sa mga temporary na kalagayan natin. At makikita natin pabago-bago sila. Nakikita natin pa wala, pa ubus, pasira, kinakalawang isang araw wala na siya. 'Di ba? Pero ang sinasabi niya ay yung eternal nananatili. Yung eternal nagpapatuloy. 'Di ba? So, wag lang tayong tumingin sa pansamantala, tumingin tayo sa eternal. 'Di ba? Ito yung kanyang minumungkahi, ito yung kanyang ini-encourage sa kanila na gawin. Yung mga bagay na ang Diyos ay nangako sa atin ng mga ito. 'Di ba? Hindi lamang tungkol sa kalagayan natin sa temporary, kundi sa mga kalagayan natin sa susunod sa pangwalang hanggan. Na sa ngayon ay nagsimula na, 'di ba, sa ating pamumuhay sa espiritual. Okay, paano ko nasabi 'yon? Kasi sinabi niya dito sa 1 Corinthians 2 verses 9 to 10, but as it is written, what no eyes has seen nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him. These things God has revealed through the Spirit. So, nandito yung ibang mga bagay, sabi niya, na hindi pa nakita ng mata. May mga ganun. Hindi pa narinig ng tenga, hindi pa naisip, pinangarap ng puso ng tao. Hindi pa nila naisip, malubos maisip na merong ganung mga bagay. Pero sabi niya, ito yung mga bagay na inihanda mismo ng Diyos para sa kanila na umiibig sa Kanya. Sa kanila na hindi itigil, hindi papapigil sa pagsunod sa Kanya, anuman yung kalagayan o sa kabila ng lahat. Kasi lahat ay titigil, lahat ay masisira, lahat ay kakalawangin, lahat ay mawawala. Pero yung mga bagay na ito ay hindi. Yung mga bagay na inihanda ng Diyos. Sorry. These things God has revealed to us through the Spirit. Pero sa mga taong tumanggap ng Holy Spirit, nabaptize sila by the Holy Spirit, nag-speak in tongues sila nung nakatanggap sila ng baptism ng Holy Spirit. Merong isang malaking gampanin ng Holy Spirit sa atin. What's that? To reveal the things of God. So sinesearch niya yung mga bagay na ito, yung malalalim na mga bagay na Diyos upang ihayag sa atin. Para lang sabihin sa atin na ano man yung mga bagay na pinagdadaanan mo, better yung what's in store for you. Kaya paulit-ulit sinasabi niya, at ito yung hope ng mga Christians, mayroong glory or mas glorious na iahayag isang araw. Na kahit naghirap tayo, o kaya naman pinersecute,
Inom muna po ako. O may mga kalagayan tayo na mahihirap, may mga problema, may mga pagsubok, okay, may mga sufferings tayo. Yung bagay na naghihintay sa atin ay ipaparam niya lahat. Tatanggalin niya lahat. Kahit sa memory siguro o kaya sa yung mga painful memories natin dahil dun sa glorious things na mahahayag sa atin in the future. And these things, sabi niya, unti-unti pinapahayag yung glimpse, yung pagtingin lang ng kaunti, 'di ba? Inire-reveal sa atin ng Holy Spirit kapag tayo ay nasa spirit. At anong ibig sabihin noon? Kapag tayo naglalakad sa pananampalataya. 'Di ba? Merong gift of the Spirit, gift of faith by the Spirit, 'di ba sa 1 Corinthians. Pero pwede nating lakaran itong mga katotohanan ito. Lumakad tayo dito at magiging iba yung kalagayan. Lumakad tayo dito sa pananampalataya at magiging iba yung mga sitwasyon. Lumakad tayo sa pananampalataya at magiging iba yung hinaharap or kahit yung present. Magiging iba even yung pagtingin natin sa mga sarili natin. Kasi hindi na natin titingnan yung sarili natin na kawawa, hindi natin titingnan yung sarili natin na walang tulong, walang pag-asa, kundi titingnan natin yung mga sarili natin na panggagalingan ng pag-asa ng tulong ng awa, ng habag. 'Di ba? Kasi tayo mga anak ng Diyos. Kasi tayo ay katawan ni Jesus dito sa lupa. 'Di ba? Katulad ng sinasabi ni Daryl kanina sa kanyang testimony na ang naiisip niya ay baka naman ang iniisip sa akin itong taong ito ay ganito o kaya naman baka merong mga ganun talaga na pag-iisip yung mga tao. Pero kapag naglakad ka na sa pananampalataya, katulad ng ginagawa niya ngayon, praise the Lord, diba? Ipagpatuloy mo yan, Daryl, kasi yan yung daan na ginugusto ng Panginoon sa'yo. Pwede mong baliktarin yung ganung pag-iisip, diba? Sobra naman itong tao na to kasi pinag-iisipan niya ako ng mabuti. Sobra naman itong kalagayan na to kasi dadalhin niya ako sa pinakamabuti. Uli-uli kapag merong mahirap na kalagayan, masakit, mabigat, malaki, di ba? At inisip natin tayo hopeless at helpless. Isipin natin, Lord, what is behind? Ano ang behind nitong kalagayan na to? O or kung titingnan mo ito sa paningin mo, Panginoon, paano mo siya tinitingnan? Ano ang relationship na ito? What good yung gagawin nito sa aking eternity? Diba? Questionin natin yung mga kalagayan natin. Okay? At tingnan natin sila sa pananampalataya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya sa susunod, pwede tayong maglakad sa pananampalataya at hindi lamang sa paningin, i-practice natin yan so that we can see beyond what the eye can see. So magandang araw po at God bless po sa ating lahat. Thank you. Salamat Pastor Jason sa pagbibigay sa akin ulit ng pagkakataon na makapag-share. Binibigay ko na po kay Sister Janine para ipag-pray yung collection bag. Paki-ready na rin po yung yung communion elements po. Pag-pray po natin yung collection. Yes, Lord,
Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa walang sawang pagpapala mo po sa amin, Lord. Ngayong araw, Panginoon, buong puso po namin ibinibigay ang aming tithes